Madaling araw ng June 26, 1948, nagising ang kalye ng Pulog Street sa Santa Mesa Heights. Nagkaroon ng isang anonymous report na nagsasabing meron po atang nangyayari sa bahay ng mga Climacos. So pumasok yung kapulisan doon sa bahay nila. Nadatnan nila na merong isang babae ang patay sa sahig. Napasigaw ang mga kapulisan. Patay na si Lilian Velez! Patay na si Lilian Velez! Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na ang salarin sa pagpatay na to ay ang ka-love team ni Lilian Velez na si Narding Anzures? Maganda yung kwento natin ngayong araw. Hihandaan yung mga pagkain ninyo at yung mga may init na inumin dahil ang kwento natin ngayong gabi ay ang love team murder of Lilian Velez. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 GCash giveaway. Mag-like, subscribe at notification bell. At sagutin nyo yung question of the day natin na inilalagay natin sa dulo ng video na to. Promote ko lang din po yung aking Instagram. Sa mga gustong mag-suggest ng mga kwento, i-PM nyo lang ako doon. At itag nyo ako pag nanonood kayo ng mga videos natin. Babalik tayo ngayon sa kwento. Noong araw na may biglang tumawag ng mga kapulisan para puntahan ang bahay ng sikat na artista na si Lilian Velez, agad-agad pumunta yung mga pulis. So pagpasok nila, nakita nila, alam nila may something na nangyari talaga kasi yung mga furnitures, wala sa tamang lugar, yung mga lamesa, yung mga upuan, gulo-gulo. Malalaman mo agad na may struggle. May away, may nagsuntuk, may ganon, may struggle, may violence. Gulong-gulo lahat. Napansin din nila na punong-puno ng mga babasagin yung bahay. Tapos, doon sa gitna ng kwarto, merong dugo sa sahig. Sa mga dingding, sa mga gamit. Yung dugo na yun na nakita nila sa sahig ha, nag-iwan siya ng trail. At yung trail na yun ay papunta sa isang bedroom. So nagtaka yung mga pulis, saan kaya papunta tong dugo na to? Sinundan nila, pumasok sila sa bedroom at nakita nila na merong isang magandang babae ang patay sa sahig. Yung mukha niya nakaharap sa sahig at wala na siyang buhay. Yung kamay niya, ayon sa mga pulis ha, at sa mga articles na nabasa ko dito, makikita mo na nag-e-effort pa pumunta dun sa kama bago siya mamatay. Ang babaeng ito ay ang sikat na artista na si Lilian Velez. Tanungin niyo yung mga lolo't lola niyo, I'm sure kilala nila kung sino si Lilian. So yung mga pulis na pasigaw sila. Shortly after, may isang pulis rin na nakapansin na meron palang pangalawang bangkay doon sa bahay. Pero sa kalapit na bedroom naman. Alam mo ha, nung nakita nila tong pangalawang bangkay na to, sabi nila, alam mo yung makikita mo dun sa, yung sa mukha, yung fear, yung pain, yung struggle bago siya patayin. So nung nag-iimbestiga yung mga pulis, tinanong nila yung isang kasambahay na nagngangalan na si Ninita. Sabi ni Ninita, ano nangyari dito? Sabi niya na yung pangalawang bangkay na nakita ng mga kapulisan ay nagngangalan na si Pasita. Si Pasita, isa rin siyang kasambahay sa bahay ni Lilian Velez. At alam nyo ito nakakaawa dito kasi 3 days pa lang daw nag-uumpisa sa trabaho itong si Pasita at napatay agad siya doon. Nakakaawa. Ayon kay Ninita, nung gabi daw na yun, madaling araw na to ha, may isang lalaki na biglang tumalon doon sa fence nila nung gabing yun. Yung lalaki narinig nila na sinusubukan pa pubuksan yung back door ng bahay nila. So si Ninita, dahil kasambahay siya, bubuksan niya dapat yung pinto pero sabi ni Lilian, Ninita, wag mo siyang pagbuksan. Ang sabi pa, makikita mo kasi yung galit na din dun sa lalaki. Papasukin niyo ako! Kung hindi, may gagawin ako. Itong lalaki, pumunta pa sa pintana ng kwarto ni Ninita kasi hindi nila pinapansin eh. Hayaan nyo lang. Kunyari, walang nangyayari. Punta siya sa kwarto ni Ninita, tinatakot niya si Ninita. Ikaw, papasukin mo ako kung may mangyayari sa'yo. Pero hindi nila pinagbubuksan. Sinabi pa rin ni Lilian, pabayaan mo yan. So, yon ang sinunod ni Ninita. Bumalik yung lalaki sa harapang pinto and this time, mararamdaman mo yung pagkalabog niya, yung galit niya,
na gusto niya talagang makapasok doon. So yung lalaki, sa kagustuhan niya na pumasok sa loob ng bahay ni Lilian, naglabas siya ng isang army hunting knife. Yung pintuan nila, merong wire screen. Sinira niya yon. Tapos dun siya nagsiksik ng sarili niya, dahilan para makapasok siya sa loob. At this point, nagkagulo na yung buong bahay. Nagtakbuhan na lahat. Alam mo, sabi ni Ninita, na pagkapasok daw nitong lalaki ay dumiretso siya para atakihin ang artista na si Lilian Velez. Nagbunuan daw yung dalawa dahilan para magkasira-sira yung mga gamit. Nalala nyo kanina, yun yung nadatna ng mga pulis. Si Lilian kasi talagang pinupuwersa niya yung sarili niya makaalis. Lumaban pa rin talaga siya dito sa lalaking ito. So, kinalagan niya. Sinubukan niyang tumakas. Nagkalat-kalat, nagkabasag-basag. Ngayon, nung patakbo na siya papunta dun sa bedroom, etong si Lilian, sinaksak siya nung lalaki dun sa likod. At bago pa man siya makapunta doon sa kama nung bedroom niya, bumulagta na siya sa sahig at nagre-reach out doon sa kama. Pero hindi na niya naabutan. Napatingin yung lalaki. Tapos, sa kabilang kwarto, merong sumisigaw. Tulong po, may gusto pumatay sa akin. Siguro yung lalaki, ayaw niya na iba may makarinig. Siyempre, ayaw niya may malaman na may ginawa siyang krimen doon. So, agad-agad, hinanap niya kung saan nanggagaling yung sumisigaw. At napunta na nga siya doon sa pangalawang kwarto. Dito niya na nakita si Pasita na takot. Agad-agad, sinaksak niya si Pasita sa likod. Kaya nandun na lang din yung fear. Di ba dun sa bangkay niya, nandun yung fear talaga ni Pasita. Siguro, habang sinasaksak siya, humihingi pa rin siya ng tulong. So tumumba agad si Pasita sa sahig at agad-agad ay nagkalat ang dugo, hindi lang sa kanya, kung hindi doon sa lalaking pumatay na din. Yung lalaki, dahil si Lilian naman talaga yung sadya niya dyan, bumalik siya dun sa kwarto ni Lilian. Pero nung tinutry niyang buksan, nakalak na yung pinto. Sa loob ng kwarto, nandun si Ninita, yung nagsumbong sa pulis, at ang anak ni Lilian na si Vivian Velez. Tanungin niyo yung mga lolo't lola nyo or yung mga nanay at tatay nyo. I'm sure kilala nila si Vivian Velez. And I'm sure sobrang traumatic nito para sa bata. Kasi at that time, si Vivian ay toddler pa lang. Maliit na bata. Bulinggit pa. Matapos nito, siguro natauhan siya. Na-realize niya kung gaano katindi yung ginawa niya. Tumakas na yung lalaki. Nung tinutunugan ni Ninita na wala na yung lalaki, na safe na siyang lumabas, agad-agad ang ginawa niya talaga ay tumawag ng kapulisan. At dahil sikat nga itong si Ninita, isang general alarm ang in-issue para sa pag-aresto sa lalaking ito. Bago natin ituloy yung kwento natin, gusto ko na imagine ninyo to. Imagine ninyo na kung nagkahiwalay si Catherine Bernardo at Daniel Padilla, pinatay ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo. Or, what if nung ang tamang panahon ng Aldab, pinagsasaksak ni Alden Richard si Maine Mendoza? Or what if all along it was Claudine Barreto who killed Rico yan? Ganon kung maikukumpara natin ang pangyayaring ito sa nangyari noon. Si Lilian Velez kasi ay pinatay ng kalab team niya na si Narding. Si Narding, yung lalaki na pumilit pumasok sa bahay nila at pinagsasaksak si Lilian at si Pasita. Alam mo, sa sobrang laki ng kwento na to, ginawan pa to ng pelikula ni Carlo J. Caparas na pinagbidahan ni Sharon Cuneta pati ni Cesar Montano. If this is something that happens today, magkakagulo ang internet. Talagang mga katnyel ang ka-level nito nung panahon nila. So papasukin natin yung kwento at ipapakilala ko sa inyo ang mga karakter na kasama dito. Pero imbis na GMA, ABS-CBN, Star Cinema, babalik tayo sa Sampaguita Pictures at LVN Pictures. Like all good stories, like all good murder stories, kikilalanin muna natin ang biktima. Kailangan nating malaman bakit nga ba siya pinatay
ni Narding. Ang babaeng ito na ipapakita ko sa inyo ay si Lilian Cananea Velez. Mas kilala siya bilang sa isang mas simpleng pangalan na Lilian Velez. Pinanganak siya noong March 3, 1924. Alam nyo ha, di lang siya isang magaling na actress, kundi magaling namang aawit din. Actually, dun siya nakilala. Pinanganak siya sa Cebu, so Cebuana pala itong si Lilian. Pinanganak siya ng mag-asawang Manuel Velez at sarsuela actress na si Concepcion Cananeran. Nasa lahi na nila ang art. So, unang nakilala si Lilian, sumali kasi siya sa isang radio singing contest. Kumanta siya doon. This is in 1930s. Alam mo yung mga kantahan na mababalik ka? Diba pag nakakarinig tayo ng mga lumang kanta, parang nostalgic kahit hindi naman tayo napupunta doon. Nanalo si Lilian dahil sa galing ng pagkanta niya. Siya yung nagpasikat sa awitin ng ama niya na Sa Kabukiran. More of that later. Pero bago mangyari ang World War II, talagang nag-boom itong singing career niya. Sumikat siya. I think malapit sa kwento ni Sarah Geronimo, no? Kasi si Sarah Geronimo galing lang din sa contest, tapos dun siya sumikat. So I think si Sarah Geronimo yung pinakamalapit na i-compare natin sa kanya. Dahil sa ganda nga at sa talento nitong si Lilian, napukaw niya ang puso at pagmamahal ng isang lalaki na nagngangalang Jose Climaco. Si Jose Climaco, siya yung manager ng radio station na nag-sponsor ng contest kung saan nanalo itong si Lilian. Siguro habang kumakanta si Lilian, si Jose Climaco, alam mo yun, nai-inlove ka na. Feeling ko ganun yung nangyari sa kanila. Ikinasal sila noong 1942 at nagsilang ng isang anak na babae. So after niyang sumikat, umangat ang karir ni Lilian Velez. Dito na nag-umpisang magbago yung buhay niya. Matapos ang World War II, dahil natigil, syempre gera yun, natigil talaga lahat ng mga production ng mga Filipino films. Gumawa ulit ng Filipino films ang mga Pinoy. At ang asawa niya dahil mahal talaga nila ang isa't isa, yung asawa niya mismo ang naging director niya. Nakakakilig sila sa totoo lang. Sumikat siya sa mga pelikula na katulad ng Binibiro Lamang Kita. Yung mga title, no? Very marikit, very old school Filipino films talaga. Ang Estudyante. At yung sinabi kong kanta sa inyo na Kabukiran. Yung Kabukiran kasi, sa Kabukiran, sinulat yun ng tatay niya. Ngayon, yun yung ginamit nilang title nung pelikula. Dahil dun siya sumikat eh. Ganyan din yung ginagawa sa mga kanta natin ngayon, di ba? Pag may sikat na kanta, yun din, dun din iikot yung kwento. So, ganon. Sa lahat ng mga pelikula na ginawa ni Lilian at ng asawa niya, ang naging ka-love team niya dito ay si Narding Anzures. Ang lalaki na walang nakakaalam ay kikitil pala sa buhay ni Lilian. Makikita natin, nakikita ko yung mga picture nila and may chemistry talaga sila. Kumbaga sa atin, may kilig factor. Yun yung term natin dyan ngayon eh. So lahat ng mga pelikula nila, pumapatok talaga. So gawa sila ng gawa at nagiging blockbuster. Kaya nauulit talaga kasi bumibenta. Lilian Velez, in her successes, would later join LVN Pictures. Importante to sa kwento natin ngayong araw. Yung LVN Pictures kasi, siya yung considered na pinakamalaking studio ng Pilipinas at the time. So sumisikat siya, sabi ng LVN, kunin natin tong si Lilian. Feeling ko, kikita tayo sa kanya. Marami nagsasabi na itong LVN Pictures ay parang yung MGM. Alam niyo yung MGM, Metro Goldwyn Mayer. Hanggang ngayon, sikat na sikat yung MGM na yan. Yung may lion sa umpisa, yun yung MGM. At ang LVN, ang version ng Pilipinas sa atin. Sadly, sinara na pala yung LVN. Napa-research lang din ako ng konti noong 2005. Pero hindi na tayo lalayo. Babalik tayo kay Lilian ngayon. With something like this happening at kung ikaw yung artista, ma-excite ka sa mga pangyayari sa buhay mo. I could only imagine the happiness at excitement sa buhay ni Lilian at nung asawa niya. Just imagine, early 20s pa lang ang edad ni Lilian. There's so much more that can happen to her life. Pero yung mga bagay na magpapabago sana ng buhay niya ay magiging dahilan para tapusin pala ang buhay niya. At malaki yung kinalaman ng paglipat niya sa LVN dito. Kaya importante na sabihin ko sa inyo yan. Kikilalanin na natin ang lalaki. Ang lalaking ipapakita namin sa inyo ngayon ay si Narding Anzures.
napaisip ako, ano kaya pwedeng maging mabigat na dahilan at gaano kabigat ito para pag-isipan mo na patayin yung ka-love team mo? Anak pala siya ni Miguel Anzures at Rosa Aguirre na mga artista din. So kumbaga, ang term natin dyan ngayon, nepo baby siya. Before na maging magka-love team sila, marami na siyang proyekto under Sampaguita Films. So child star na maituturing etong si Narding Anzures. After the war, nung nagbalik na lahat, doon sila naging love team ni Lilian. Ito yung hindi ko makumpirma at hindi ko masasabi sa inyo kung totoo ba o hindi. Pero sa lahat ng mga kwento sa patayang ito, ito yung chismisan ha. Wala kasi akong mahanap na proof na magsasabi na ito talaga yung nangyari. Pero sinasabi nila na obsessed daw itong si Narding kay Lilian. Na mahal niya si Lilian. Na magagawa niya yung ginawa niya dahil sa pagmamahal niya kay Lilian. At alam nating lahat na may asawa si Lilian. Actually, medyo magulo nga sa akin. Kung ako yung tatanungin ha, medyo hindi ko siya binibili. Dahil, bakit galit siya kay Lilian? Diba? Bakit si Lilian agad yung inisip niyang patayin? Anyways, tutuloy natin yung kwento. Yun ay conspiracy theory ko lang naman. So, obsessed siya. At inuulit ko, kwento-kwentuhan lang. Naalala nyo kanina sabi ko na importante na talakayin natin yung paglipat ni Lilian sa LVN Pictures. Ito na kasi yung nangyari dyan. At the time, yung LVN Pictures, meron din silang inaalagaan na artista pa. Meron silang inaalagaan artista na si Jaime De La Rosa. Si Jaime De La Rosa, siya yung pinaka-bankable. Sa kanya sila pinaka-kumikita ng pera at the time. And this is just from me ha, pero si Jaime kasi, very prominent yung features niya. And pareha silang gwapo, pero mas gwapo at mas bentahin yung muka ni Jaime. Kapampangan siya, alam natin maraming gwapong kapampangan talaga. At meron siyang Spanish at Chinese ancestry. Kapampangan din po ako, baka hindi nyo natatanong. Joke lang. Ngayon, kung titignan natin yung larawan, mako-compare ko sa very old Hollywood, pero Filipino version. Naintindihan nyo ako. Ganon yung appeal niya for me. Siyempre, kung ikaw yung producer, teka, ito yung kumikita. Tanggalin na muna natin yung isa at ipasok na lang natin si Jaime. Ito yung sinasabi nilang dahilan kung bakit napraning itong si Narding. Siyempre, whether kung totoo to or hindi, obsessed siya kay Lilian, siyempre, mawawalan siya ng trabaho eh. Kasi nakadikit nga siya doon sa love team niya at alam nating lahat na dito sa Pilipinas, may specific culture talaga tayo na pag love team, bebenta. Or nandun nakatali yung karir mo. Etong masasabi ko sa inyo, bakit pinag-iisipan ko na hindi talaga siya obsessed? Kasi officially speaking ha, ayon sa mga records, hindi talaga na-determine ang totoong motibo ng pagpatay ni Narding kay Lilian. Walang official motive. Kaya di talaga natin alam kung saan ba siya galit. Sa LVN ba? Kay Jaime ba? Sa asawa ba? Kay Lilian ba? We could never know. Patay na silang lahat. Sabi nga nila, di ba, nailibing na rin yung sikreto. Parang ganon. Ito yung nakakainis dito kasi sa trial, sinabi ni Narding na nag-plead siya ng insanity. Tinatanong siya, ano nangyari dyan? Hindi ko po maalala kung ano na yung mga nangyayari. Yun yung sinabi niya nung ginawa niya yung krimen. Kinalaunan, nag-plead siya ng guilty. At sinintensyahan pa siya ng double life sentence para dun sa ginawa niya. Ito may makikita kayong larawan nung kinukulong pa siya, no? At talagang nandun yung pagkaamo ng mukha niya. Hindi mo pag-iisipan na may ginawa talagang kakaiba. Maamo yung mukha niya, no? Ganun, very Ted Bundy. Feeling ko ganun yung nangyari. Anyways, nagdesisyon yung korte na sinabi nila sa kanya, kailangan mo magbayad ng 5,000 sa lahat ng kamag-anak ni Lilian at ng biktima. Alam nyo, kinalaunan, nalaman kasi nila nagkaroon ng tuberculosis etong si Narding. Hindi ko alam kung may cure na po ng tuberculosis nun, no? Pero feeling ko hindi pa. Kasi si former President Elipidio Quirino, binigyan siya ng pardon dahilan para makatakas siya, para makaalis siya sa kulungan. Pero kinalaunan, namatay din siya agad dahil sa sakit na tuberculosis. Eto ngayon yung nangyari after. Alam mo, kahit napatay pa si Narding, ito lagi to kung tanong pag may mga patayang nagaganap, hustisya pa rin ba matuturing kung nakulong ng isang tao? Kung hindi naman na mababalik yung napatay. Yan yung tanong ko palagi. Na kahit anong gawin natin,
wala na. Nasira na yung buhay. Inilibing si Lilian Velez sa Manila North Cemetery. Ayan, pakita natin yung kanyang labi, nandyan yon. Hanggang ngayon, alam nyo, nakikita ko na may mga nagtitake pa rin ng pictures dito. May mga bumibisita, meron ako nakitang gano'n bumibisita ng mga grave ng mga artista. Nabibisita pa rin si Lilian Velez. Ang interesting dito alam nyo yung pinangyarihan dun sa Santa Mesa Heights na pagpatay. Ang sabi nila, naniniwala daw yung mga tao, may evil spirits dun or haunted na yung lugar. Siguro, hindi ko ma-prove to pero siguro hindi nila mabenta, walang gustong tumira, walang gustong rumenta. So, dinemolish nila. Ang nangyari ngayon, ginawa siyang Buddhist temple para siguro ma-cleanse din yung mga evil spirits doon. Ganon siguro yung nangyari. Ang pamilya naman ni Lilian, nakita ko nag-release sila ng isang libro. Last year lang, kung saan pinapakita ang kulay ng kanyang buhay bago siya patayin. Nakita ko na dun sa libro na to, merong mga dokumento, merong mga papeles, merong mga larawan, mga letters, kung saan pinapakita nga yung ganda ng buhay ni Lilian Velez. I think yung anak niya rin mismo ang isa sa mga gumawa nitong libro na to. Kilala niyo ba si Vivian Velez? Actually, i-comment nyo nga sa ilalim. Anyways, grabe no? Just imagine na kung sa panahon natin ngayon nangyari yan, ano kayang gagawin ng mga tao? Magwawala siguro talaga lahat ng mga tao at pag-uusapan talaga siya sa internet. Pero ito yung tanong ko sa inyo. So, ayan na. Nasabi ko na sa inyo lahat ng detalye sa pangyayaring to. Nahuli si Narding. Nagawa na sin ng pelikula. Yung mga nanay-tatay natin, no? May mga series kasi talaga noon si Carlo J. Caparas ng mga true crime ng mga artista. And ang dami, no? At that time, ang daming mga krimen sa mga celebrities. Gagawin natin to sa mga susunod na videos natin. Balik ako sa tanong ko sa question of the day natin kung gusto nyo manalo ng 1,000 Gcash giveaway. Kasi sa akin, malabo talaga. Pero naniniwala ba kayo na pinatay ni Narding si Lilian dahil sa obsession niya? O napapaisip din kayo, baka galit siya? Ano sa tingin niyo yung official na magiging dahilan? Isang dahilan na hindi na natin malalaman lahat. I-comment nyo sa ilalim. Promote ko lang din po ang aking Facebook page. Nagla-live po ako sa aking main page, pati ang aking Instagram account. Ilagay nyo na rin po sa ilalim kung meron kayong mga content na gustong talakayin natin sa mga susunod na araw. So yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento. On a quiet and clear night, the golden voice of Lilian Velez could still be heard by the residents of Pulog Street in Quezon City, singing her unfinished song, All the Things You Are.